Pangit na nilalang. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas na loob para basagin ang flower vase ko? Iririgalo ko yan kay Lola. Walang iyong babae ka. Hindi ko talaga binasag. Nagsisinungaling ka pa? Mukha mo pa lang. Nagagalit na ako. Tatapakan ko yung mukha mo. Oops! Tingnan mo nga tong pangit na to. Baka mas gumanda ka pa. Kung mawala ka, hindi mo na matandaan. Kung magpapanggap ka pa, wawasakin ko buong mukha mo. Hindi ako. Bakit ka nagsisinungaling? Dati, maputi ka raw at parang gawang jade ang katawan. Ngayon, puro sugat ng katawan. Ano ba talagang itsura mo? Tama na yan. Ano bang kasalanan niya sa'yo? Ba't sinasaktan mo siya? Bakit mo siya kinakampihan? Tama na! Huwag mo na siyang lapitan. Layuan mo si Xingyu kung ayaw mo mapahamak. Anong kaguluhan ito? Lola, bakit ka nandito? Ano ang nangyayari? Nanggulo si Xingyu buong gabi. Si Xingyu po, binasag niyang regalo ko para sa inyo. Hindi ko pa nga siya pinababayad. Tapos si Wei Wuji, pinagtatanggol pa siya. Ikaw nagsisinungaling. Si Chinyo hindi naman talaga may sala, pero binugbog mo siya nang walang dahilan at gusto mo pa siyang hubaran. Jingxie, kilala mo ba talaga ang sarili mong posisyon? Siyempre, ako ang anak ng pamilyang Yi. At si Chinyo ay kadugo ng pamilyang Yi. Lola, kung mahal yung pamilyang Yi, dapat i-check yung CCTV para malinawan kayo. Sige, tignan ang CCTV. Xinhao, si Ye Xingyu, ang kapal ng mukha ninyo. Kita sa CCTV na malinaw. Ikaw talagang nakabasag ng vice. Nagsisinungaling ka pa? Lola, baka nagkakamali lang po kayo. Sinasabi mo bang malabo ang mata ko? Inaakusahan mo ba akong nagsisinungaling? Lola, hindi po yan ang ibig sabihin ni Xinhao. Kung hindi yan ang ibig sabihin, ano pa? Ganyan ka magsalita sa lola mo? Talagang asal traidor ka. Walang utang na loob. Simula nang namatay yung asawa ko, ang pamilyang Yi ay pababa ng pababa. Anong sabi mo? Lapastangan! Nabaliw lang ang matanda, kaya pinakasal si Xingyu sa'yo. Ngayon, mag-sorry ka. O lumayas ngayon din. Walang iya ka. Mag-sorry ka na agad. Lola, wala po talaga akong kasalanan. Tama na! Salamat, Lola. Sa loob ng maraming taon, nagsilbi ako sa pamilyang Yi nang walang reklamo. Bayad na siguro ang utang ko sa pagtanggap niyo noon kay Mama. Simula ngayon, wala na akong koneksyon sa pamilyang Yi. Ang mahalaga lang sa akin ngayon ay ang mahal kong asawa si Qingyu. 3 taon kang nakikitira lang at pinakasal mo pa ang pangit na babae. Dapat nga, may utang ka pa sa pamilya Ye. Qingyu, ayos lang na umalis tayo dito. Gusto mo bang sumama sa akin? Pasensya na. Kasalanan ko to. Wow. Nasaan tayo? Nasa bahay natin. Oo, bahay natin to. Huwag mo akong lukuhin. Ang gaya kong pangit. Hindi dapat nakatira sa ganitong lugar. Humalis na lang tayo. Mahal siguro ang renta dito. Huwag ka na magsalita ng ganyan. Walang ibang mas bagay tumira dito kundi ikaw. Ikaw ang karapat dapat na maging may-ari dito. Totoo ba yan? Oo, totoo yan. Isa ito sa mga naiwan ni Lolo bago siya pumanaw. Kasama itong bahay sa pamana niya. Ayos. May sarili na tayong bahay sa wakas. May isa pa akong magandang balita. Ilang araw nang nakalipas, nakuha ko ang lihim na gamot ng isang matandang doktor. Kapag pinahid mo to, mawawala lahat ng pimples at mga peklat mo. Babalik na ulit ang dati mong ganda. Imposible yan. Dati na kaming nagpagamot sa mga sikat na doktor ng mga magulang ko. Wala kaming nahanap na gamot na ganyan. Paano mo naman nakuha? Maniwala ka sa akin. Gagaling ka. Pangako ko yan.
Lola, dumating na ang pamilyang Sheng. Sa wakas, dumating na rin sila. Lola Yi! May mahalagang bagay po ang pamilyang Shen kaya di sila nakapunta ng personal. Ako ang kanilang kinatawan para batiin kayo nang may humaba pa ang iyong buhay. Ay, napakagalang yun naman. Napakaswerte ng pamilya Yi na dumating kayo. Talagang naging mas maliwanag ang bahay namin. Lola Yi, tungkol po sa sinabi niyong bagay dati. Tingnan niyo itong isa. Siya ang tunay kong apo. Sa tingin niyo po ba, magugustuhan siya ni Mr. Shen? Lola, alam naman natin na si Mr. Shen ay hindi pa kasal. At ang apo ko ay dalaga pa. Kaya naisip ko na siya na lang ipapakasal. Si Yuting ay talaga namang maganda at maamo. Sigurado ako magugustuhan siya ni Ginoong Shen. Ano sa tingin niyo? Huwag po kayong mag-alala. Ibibigay ng Ye family ang buong suporta. At sigurado akong malaki rin ang magiging bigay ng pamilya Shen. Siyempre naman, kaya binabati ko na po kayo ng maagang tagumpay. Hindi pwede. Sino ka ba? Lola, ako ito, si Xingyu. Yi Xingyu? Ikaw na naman? Dahil lang nakapag-asawa ka ng inutil. Naiinggit ka ba na magpapakasal ako kay Mr. Shen? Tingnan mo nga sarili mo sa salamin. Mga tao talaga na walang alam sa ganda. Kaya kayo nagkakamali. Tanggalin mong maskara. Lola, ako talaga to, si Xingyu. Ikaw ba talaga si Xingyu? Yi Xingyu, may lakas na loob ka pa na bumalik sa pamilya Ye? Lola, kaarawan niyo po ngayon. Binabati ko po kayo na maligayang kaarawan at naway humaba pang iyong buhay. Lola, sino po ito? Siya ang bunso ko nga po. Si Xingyu. Xingyu, ito pala si Mr. Shen. Hindi pwedeng ibigay ang pamilya Yi sa Shen family. Hindi pwede. Xingyu, bakit ka nakikialam sa kasalan ko? Wala ka talagang utak. Hindi mo ba napapansin? Wala silang interes sa'yo. Mas interesado sila sa mga ari-arian ng pamilyang Yi. Ang layunin ng pamilyang Shen ay kunin ang kayamanan ng Yi. Huwag na kayong makialam dito. Sekretary Yang, ituloy natin ang usapan tungkol sa pag-asawa ko. Gusto mong pakasalan ng pamilya Shen nang walang alam? Hindi ako papayag na sirain mo ang pamilya Yi. Miss Yi, kahit anong ari-arian ng Yi, maliit lang ito para sa pamilyang Shen. Pag naging mas maganda ka pa kaysa sa Diwata at sumama ka sa amin, mas lalago pa ang pamilyang Yi. May asawa na ako. Parang minamaliit niyo ako. Ano ba ang ibig niyong sabihin? Sa posisyon ng apo nyo, magiging angkop na pangasawa si Miss Yi. Pero kung si Miss Xingyu ang mapapangasawa, Secretary Shen, ikaw... Hindi siya papakasalan ni Xingyu. Wala kang lugar na magsalita rito. Secretary Shen, totoo ba ito? Totoo ba ito? sa estado namin at sa kagandahan ni Xingyu, naniniwala ako na magugustuhan ito ng boss ko. Sigurado magsisisi kayo. Umuwi kayo at sabihin kay Lolo Shen, hindi makikipagtulungan ang pamilya sa inyo. Ano ba ito? Lola, tigilan niyo na po ito. Ipinawalang bisa ko ang pagkikipagtulungan. Kayong dalawa, mga tanga. Sinisira niyo ang buhay ko ngayon. Hindi ko kayo papatawarin. Malaking gulo ang ginawa niyo ngayon. Lola, wala talagang mabuting intensyon ang pamilya Shen. Hindi niyo ba nakikita? Ikaw ang may masamang intensyon, hindi sila. Ayaw mo talagang umunlad ang pamilya Ye. Hindi ganon. Bumalik ako para tulungan ang pamilya Ye na umangat. Tutulungan mo talagang umasenso ang pamilya Ye? Sige, pero may kondisyon ako. Sige Lola, sabihin niyo lang. Napakadali niyan. Kailangan mo lang makipag-divorce, inutil na yan. Ano? Lola, 4 na taon kaming kasal ni Xingyu. Iginagalang namin ang isa't isa. Mahal namin ang isa't isa. Bakit kailangan makipaghiwalay? Sa tingin ko, tama si Lola. Ngayong bumalik ng ganda mo, dapat lang nahiwalayin mo ang inutil na yan. Sang-ayon ako sa sinabi niya.
Kung magalit ang Shen family, hindi natin kakayanin ang kapalit niyan. Pinagplanuhan niyo to lahat? Ayaw niyo talagang malugi kahit konti. Pero inisip niyo ba ang damdamin ni Qingyu? Tumingin ka nga sa sarili mo. Ano bang klaseng tao ka? Karapat-dapat ka ba kay Xingyu? Kung hindi dahil sa pangaral ni Mr. Yi, kahit maghirap ako, ayos lang. Pero ang inutil na ito, lumalaban pa. Tama na. Tigilan niyo ng sigawan. Ayaw mo makipaghiwalay? Sige, kailangan mo lang gawin ng isang bagay. At papayagan na kita. Pagkalipas ng kalahating buwan, magdaraos ng isang business conference ang Tingyun Group kung makakakuha ka ng imbitasyon para sa Yi family. Bago ang deadline, isang imbitasyon. Hindi na kailanman pag-awayan pa. Tingyun Group? Oo, naintindihan mo ba? Kung isang imbitasyon lang, gusto mo pang tipirin kami? Bukas, hintayin mo kami. Sige. Xiaolu, maganda ang performance mo lately. Gusto kong mag-overtime ka sa gabi. Sino yan? Pumasok ka pa. Gusto mo bang sumali? Sa ilagang kanluran, isang ulap ng kalangitan ang muling bumangon. Ikaw ay Ako si Qin Dao, tagapagmana ng pamilya. Ling Xiang, nagbigay galang sa batang amo. Ngayon, maayos ang pamamalakad mo. Kahit di ko pa naaabot ang record ng ama ko dati. Noon, Nasaan po ba kayo nitong nakaraang taon? Wala kaming natanggap ni isang balita mula sa iyo. nung nangyari ang aksidente, itinago ako ng ama ko para protektahan. Nabuhay akong tuliro. Nitong mga nakaang araw lang natanggal ang seal, kaya bumalik ang alaala ko. Congratulations, Mr. Zhao. Nang nakabalik ka na, bakit hindi mo lang muling pamunuan ang Tengyong Group para naman makapag-enjoy na rin ako sa magarbong buhay? Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Ikaw pa rin ang dapat mamuno. Hindi pa ito ang tamang oras. Masyadong masalimuot ang nangyari noon. Hindi pa ako pwede magpakita sa publiko. Kailangan ko pang imbestigahan ng lihim kung sino talaga ang may sala. Bukas, darating si Ying Qingyu dito. Hihingi siya ng imbitasyon para sa business conference ng Tengyun Group. Siguraduhin mong ibigay mo ito sa kanya. At kailangang isipin niyang hinangaan mo ang kakayahan niya. Pamilyang Yi? Si Miss Yi Qingyu. Tama, tatandaan ko po. Alis na ako. Huwag mong kakalimutang manahimik. Opo. Pasok. Magandang araw, Chairman Lin. Ako si Yi Xingyu ng Yi family. Ang pamilya namin ay gustong makakuha ng imbitasyon sa business conference. Narito po ang binding proposal na inahanda ko. Kahanga-hanga. Miss Yi, ang dokumentong ito, sobrang ganda. Sa business conference ng Tengyun Group, gusto namin makasamang tulad mo, mga may ideya at bagong dugo. Pagdating ng araw, malugod ka naming tinatanggap sa conference para may pakita mo ang iyong galing sa lahat. Miss Yi, ang talento mo at karanasan ay hindi dapat pigilan ng pinanggalingan mo sa Yi family. Ang business world ay palaging bukas para sa katulad mo. Maraming salamat po, Chairman Lin, sa pagkakataon. Pag-iisipan ko po ng mabuti. Hindi ko alam kung bakit interesado ang batang amo sa iyo. Lola, alam niyo ba? Narinig ko. Sumakay lang daw si Xinghao ng e-bike papunta roon. Ha? Ay nako, nakakahiya talaga. Dati, si Xingyu lang ang ganito.
Pero ngayon na bumalik ng ganda ni Xingyu, nariyan pa rin siya. Talagang parang palakang gustong pakasalan ng isang Diyosa. Lola, bakit hindi na lang natin palasin sa Yi family? Ito ay kasalang personal na. Pinangako ng lolo mo, paglabas ng bahay. Dala mo ang pangalan ng pamilya natin. Ngayon ka pa nakabalik? Shinhao, may kapal bang mukha mong bumalik? Sabi mo, makakuha ka ng imbitasyon, pero hindi ka pa nga nakapasok sa loob. Pinalayas ka pa. Hindi ka ba nahihiya? Wala ka talagang silbi. Tingnan mo nga sarili mo. May respeto ka pa ba sa akin? Matanda na ako. Bakit ka pa bumalik? Wala ka ng lugar dito. Lola, anong sinasabi mo? Si Shinhao mismo ang nakakuha ng business conference invitation mula sa Tengyun Group. Xingyu, huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag kang mag-imbento ng kwento para manatili si Shinhao. Hindi lahat pwede mong sabihin basta-basta. Ipakita mo. Para malaman nila kung totoo ba o gawa-gawa lang. Huwag niyo sabihing peke ang seal ng kumpanya na yan. Shinhao, sabihin mong totoo. Paano mo nakuha ang invitation na to? Sabihin mo sa lolang totoo. Para sa kapakanan ng pamilya natin. Kahit pagaling sa hari ng mga negosyante, walang paraan para hangaan ang abilidad ni Shinhao. Makontento na lang kayo sa pagiging pagbigat. Wala kayong ginawa kundi kumain lang. Baka gumamit ka ng madubing paraan, hindi ba? Lola, huwag kayong magpapaloko sa kanila. Dapat si Shinhao mismo ang kumuha nun. Pero kinuha niya kay Xingyu. Shinhao, sinungaling ka hanggang huli. Ano pang masasabi mo? Lumayas ka na. Lola, si Shinhao po talagang kumuha. Wala po akong kinalaman. Tama na. Bukas, kailangan makita ko ang divorce certificate ninyo. Kung hindi, harapin niyo ang consequences. Xingyu, umalis na tayo. Mga ingrato sila. Xingyu, umalis na tayo. Chairman Lin. Chairman Lin, si Shinhao ay isang mandurugas. Ginamit niya ang peking imbitasyon para lukuhin kami. Ikaw ang mandurugas! Buong pamilya niyo! Puro libre na lang ang gusto! Mr. Lee, ano bang ginagawa ninyo? Ang imbitasyon na nakuha ni Miss Xingyu kamakailan ay napakataas ng antas. Ngayon mismo, dala ko ang isang top-level invitation personal. Ang imbitasyong ito ay para sa main table. Ano? At para kay Miss Xingyu mismo, may natatangi pagkakataon siyang magpakita sa sarili niyang proyekto. At siya rin ang magiging final speaker. Anong talento? Anong sariling proyekto? Kalukuhan yan! Sa loob ng 4 na taon, isa lang siyang katulong na pinagtatawanan ng lahat. Wala siyang alam, kundi magwalis, magluto, at maglinis ng banyo. Hindi siya kailanman nasangkot sa negosyo. Lahat yan ay gawa-gawa lang. Oo nga. Lola, ganito ang trato niyo kay Miss Xingyu sa loob ng pamilyang Yi? Nakakahiya kayo! Patawarin niyo kami. Ang talento niyo ay hindi dapat masayang sa loob ng pamilyang Yi. Mas may karanasan ka kaysa sa mismong pamilya mo. Apo, alam ng lahat kung paano nalugi ang pamilya ninyo nitong mga taon na ito. Alam din nila ang tungkol sa mga magulang mo, pero kailangan ka ngayon ng Yi family. Hindi mo ba kayang panoorin lang na mauwi sa wala ang yaman ng lolo mo? Pababayaan mo ba itong lahat na sayang? Chairman Lin, pasensya na po. Salamat sa inyong tiwala. Pero ako'y lumaki at pinalaki ng Yin family. Hindi ko pa sila kayang iwan ngayon. Sige. Miss Xingyu, ang katapatan mo ay kahanga-hanga. Ngunit kahit na pamilyang Yi ang pinili mo ngayon, kapag nagbago ang isip mo, maluwag pa rin ang pinto ng Tengyun Group para sa'yo. Chairman Zhao, okay naman ang acting ko nung isang araw, hindi ba? Hindi naman ako umiyak. Si Miss Yi Dati ay nawalan ng lakas ang aking spiritual power, kaya naapektuhan pating mukha niya. Ngayon ay bumalik ng aking lakas, kaya naibalik ko rin ang itsura niya. kaya pala dati ang sabi-sabi ay pangit si Miss Yi. Pasensya na. Ayos lang. Nalampasan na natin yan. Sir, wala siya ngayon. Ang buong pamilyang Yi ay nandito. Ayoko makakita kahit isa sa kanila. Teka, yung pinahanap ko sa'yo, nalaman mo na ba? Opo, nang nasa pamilyang Shen ng Dragon King Order. Shen Shuan? Si Shen Shuan ng pamilyang Shen, 9 na taon ang nakalipas. Isa lang siyang mababang leader ng mga tauhan. Pagkatapos ng insidente, pinalaya agad ng Sky Faction General at agad siyang nagretiro. Nagpunta siya sa Jiangyang. Doon biglang yumaman ang pamilyang Shen at naging bagong elite. Ang pumatay sa anak ng pamilyang Qin noon ay si Shen Shuan. Shen Shuan?
Ang balita tungkol sa Dragon King Order ay galing rin sa kanila. Balita rin na may birthday si Shinshin sa loob ng ilang araw. At ipapakita raw ang Dragon King Order. Gagawin kong araw ng kamatayan ng birthday niya. Matandang kung pagbabasihan ng status ko, hindi ko na kailangan pumunta sa forum ng pamilya niyo. Pero paulit-ulit mong sinabi na ang apo mong babae ay parang Diyosa, kaya ako nag-abala. Huwag kang mag-alala, Mr. Shen. Kapag nakita mo siya, tsak na ikaw mismo mag-iya sa kanya. Lola, nandiyan na siya. Ayan, ipakilala mo ang iyong sarili sa lahat. Ito si Young Master Shen Shuwan. Bale, siya ang 5th Young Master ng pamilya Shen. Nagandahan ka ba? Oo, sobrang nagandahan. Huwag kang mag-alala. Matandang tatanggapin ko ang kasunduang ito. Pag-uwi ko, sisimulan ko na ang preparasyon para sa kasal namin ni Jingyu. At mula ngayon, ang pamilyang ay magiging parte ng Shin. Lola, anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin? Binigyan ka ni Lola ng mabuting mapapangasawa. Simula ngayon, magiging asawa ka ni Young Master Shen. Anong pinagsasabi mo? May asawa na ako. Bakit pa ako mag-asawa ng iba? Shinhao, mahihirapan ka lang kung susundin mong lalaking yun. Mas mabuting sunduin mo sa Master Shen. Mangyaring makakatiyak ka, Miss Jingyu. At ipinapangako ko na magiging maganda ang pakikitungo ko sa'yo. Lola, sabi mo dati, basta makuha ni Shinhao ang imbitasyon sa komersya ng pagtitipon, tatanggapin mo siya. Hindi mo ba tutuparin ang sinabi mo? Ano bang simpleng imbitasyon? Ang bigat ng 4 na pangunahing pamilya namin, higit pa sa komersyal na samahan ng Tenging Group. Tama ba? Oo nga. Ang pamilya Shen ay isa sa 4 na pangunahing pamilya. Siya ang nag-iisang apo ng kanyang pamilya. Kung ikakasal ka sa kanya, ikakasal ka bilang nag-iisang apo na babae. Dapat kayong sumuko sa ideyang ito. Maliban na lang kung mamamatay ako o hindi ko iiwan si Shinhao. Ikaw na babae ka. Kahit pilitin niyo ako, hindi niyo ako mapapasagot. Sige, magpapakamatay ako! Miss Jingyu, huwag kang mag-alala. Hindi kita pipilitin. Huwag kang gumawa ng hindi maganda. Masyado kang makasarili. Dapat isipin mo rin ang pamilya. Kung magalit si Mr. Shen ngayong araw, isang galaw lang niya, pwede magutom ang buong pamilyang niya. Ako, si Shenzu At tapat at bukas pala, hindi ko gagawin mahirap ang babae. Pasensya na, Mr. Shen. Hindi siya marunong rumespeto. Syempre. Okay lang. Sa tingin ko, hindi pa rin nauunawaan ni Miss Jingyu ang katayuan ng pamilyang Shen. Sa loob ng ilang araw ay kaarawan na ng aking lolo. Iniimbitahan ko si Miss Sheng sa selebrasyon ng pamilyang Shen. At ipapakita namin kay Miss Sheng kung ano ang halaga ng samahang pangkalakalan laban sa selebrasyon ng pamilyang Shen. Pwede si Sheng yung pumunta sa selebrasyon ng pamilya Shen? Naniniwala ko sa iyo, Young Master. Tatanggapin ko ang imbitasyon. Pinakikinggan ako ng lolo ko. Walang problema kung may dagdag na bisita. Sa wakas ay naniniwala siya. Pwede ko ba siyang isama? Hindi pwede! Walang problema. Pwede magdala ang elves. Kahit sinong gusto nila. Panalo na ito para sa akin. Teka, bakit mo ko dinala dito? Salamat sa pagtulong nitong mga nakarang araw. Nasa kontrol na namin ang mga daan. Unti-unti na rin gumaganda ang negosyo. Dinala kita dito para magdiwang. Salamat talaga sa iyo. Kaya nga, naging ganun kaayos ang lahat. Waiter, order na po para sa beef salad. Ito, steak, medium rare po. Tsaka dessert at alak naman. Cabernet Sauvignon, 1992. Milk 6 times Cabernet 1992? Bakit hindi mo nalang kunin ang isang bote ng 1982, Lafite? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig ko sabihin, pabibo sa kayamanan. Anong edad nyo ba? Ganyan ba kayo magtrato ng customer? Customer ka rin pala? Mas mababa ka pa sa tagalinis namin sa kusina. How? Huwag mo na siyang pansinin. Maghanap na lang tayo ng iba. Umalis na kayo. Bilisan niyo na. Hindi kami tumatanggap ng mga mahihirap dito. Ang sakit, ang sakit! Boss, may nanakit dito! May nanakit dito! Nagwala ka sa restaurant ng pamilyang Shen. Restaurant ng pamilyang Shen? Hindi ako tumawag sa inyo. Bakit kayo pang naghahanap?
Kung maghihintay ka, hindi ka pabayaan ng iba. Nagbabanta ka pa? Bumalik ka at sabihin mo sa iyong young master na ngayon may hinahawakan kami. Kapag nawala ang dati, babawiin kong lahat. Pasensya na. Sanay lang akong may ganitong nangyayari. Sige, ayos ka lang ba? Hindi siya madaling kalabanin. Ayos lang. Handa akong harapin sila. Bakit naging ganito kabilis ang reaksyon ng tindahan mo? Akala ko aabutin pa ng konti. Siyempre kailangan ko magpanggap. Ching yun. Upo ka muna sa loob ng kotse. Kasabay ako pa uwi mamaya. Kung mawawala ang tindahan na ito, anong uuwian nyo? Ano? Papuntang silangan! Xiaozong, iwan mo na to sa akin. May problema sa inyo. Unahin mo ang pamilya. Hindi ko inakalang kumilos na rin ng Shenzhen. Ako rin ay nagmamadali. Nakarinig ako ng balita kaya bumalik ako agad. Ipapasa ko to sa'yo. Ayos. Matagal ko na rin hindi nadama ito. Alis na ako. Lola! Ngayon, sama-sama tayong pumunta. Kumain. Hindi pa man lang. Problema na siya. Tingnan mo. Parang patay na siya. Bilisan mo. Pumunta ka sa pamilya Shen. Ngayon, tanging pamilya Shen lang. Nasa kapahamakan ang pamilya Shen. Hindi pa malinaw. Sila ang may gawa nito. Pamilya Shen? Pamilya Shen. Ama, anak, at... Lola! 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 Xianyu! Xianyu, gumising ka. Xianyu! Sabi ko, bakit hindi kita makita sa city lights? Nasa lugar pala kayo ng Zaoshu. Ganun bang tingin mo? Hindi ko aakalain ang intensyon ng pamilya. Responsable lang ako sa pagsunod. Kailangan ko nang dalhin si Miss Chingyu. Tabi! Gusto niyo siyang dalhin? Hindi pwede! Sa ganitong kalagayan, hindi mo ako matatalo. Gusto mo bang subukan? Nabanggit mo, nag-away tayo. May respeto ako sa'yo. Tunay kang lalaki. Ngayon, tawagi kang Lunay. Hindi dapat ginawa ito ng pamilyang Shen. Ngayon, lahat ng lakas mo ay nauubos dahil sa akin. Mas mabuting mabuhay ka na lang bilang ordinaryong tao. Shinyu. Hindi dapat mamatay ang Haar. Pinakamahalaga ay walang kaisipan. Ang matatalino ay walang takot. Ang matapang ay walang pangamba. Gamitin ang masama laban sa masama. Ang katwiran ay hindi mapuputol. Kaya dapat suportahan. Pinakamahalaga ang puso. Walang takot, walang pagdududa, walang pag-iwas. Tandaan, ang puso ay kailangang matatag. Dahil dito, walang pagkalito at walang pagkabigo. Ikaw, bakit nandito ka? Nasaan si Lola? Bagong gising ka lang, pero ang dami mo nang sinasabi. Sobrang ingay mo. Hyodi, ano ang sinasabi mo? Ako ang iyong nakababatang kapatid. Ngayon, ako ang lola mo. Ano? Lola? Bagong gising ka pa, baka hindi mo ba alam. Ngayon, ako ang ika-12 asawa ng Mr. Shen. Tawagin mo akong lola. Judy, ano ba ang sinasabi mo? Talaga bang hindi ko yun naiintindihan? Siyempre hindi mo maiintindihan. Walang silbi ka at inosenteng babae.
Pero mula pagkabata, palagi kang nangunguna sa akin. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya noong pumangit ka. Pero bakit ka bumalik? Mas maganda pa sa dati. Dapat ako ang ikinasal sa pamilya Shen. Ako ang manugang nila. Mapagmalaki ang matandang iyon, ipinalit ka niya sa akin. Dapat mamatay ang pamilya Ye, lalo na ang matanda. Ano, ang pamilya Ye ay ikaw? Hindi mo akalain yan, hindi ba? Gayunpaman, dapat pa rin akong magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko makukuha ang Lolo Shen na iyan. Kaya, dapat ba kitang pasalamatan o dapat kitang kamuhian? Yudie, pero pamilya mo sila, hindi ba? Pamilya? Matatawag ba silang pamilya? Bulag sa pera, nagpaplano ng masama, at walang pakialam sa kapakanan ng iba para sa sarili? Pamilya ba yan? Yudi, dati hindi ka ganyan. Palayain mo ako, umalis na tayo, di ba? Umalis at lumayo? Yechin yun? Kasing tanga ka pa rin ng dati. Paano ko naman basta-basta isusuko ang posisyong pinaghirapan kong makamit at pinag-aksayahan ng napakaraming oras? Oo nga pala si Master Wang. Ayoko nang magising. Shenjui, pakawalan mo ako. Ano? Narinig kong hindi mo gusto rito? Walang hiya, basag ulo, bastardo. Siya ay aking babae. Anong karapatan mo upang saktan siya? Laban. Isa ka lamang laruan ng aking lolo. Alamin mo ang iyong posisyon sa pamilya Chen. Kung hindi, sa palagay ko ay hindi niya papansinin ang pagkamatay ng isang laruan. Kung sa bagay, huwag mo siyang patayin. Mahal na hari, subukan mo ito. Hatiin mo yan. Anong ginawa mo? Ikaw. Aw. Yeching yon, dahil tinanggihan mo ako, pagbabayaran mo. Pagkatapos nito, susunod ka na sa mga patakaran ko. Wala pang babae ang nakatakas sa akin, lalo na't madali ko silang nakukuha. Ha 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 ha. Tama ka. Natapos ko na ang Dragon King technique. Ang batang amo ay umakyat sa templo ng Dragon King? Mula ngayon, sisiguraduhin kong babayaran nila ang lahat ng utang na dugo sa pamilya Qin, isa-isa. Masusunod, batang amo. Paalam. Ngayong gabi, hipon ang ating kakainin. Ngayon ang aking ika-80 kaarawan bilang Lolo Shen. At nais kong ipaabot ang aking pasasalamat sa inyong lahat sa pagdalo para kumain ng masaganang hipon. Pero hindi ito ang mahalaga, kaarawan lang naman, taon-taon kong ginagawa, haha. Sa pagdalo ninyo at para kumain ng masarap na hipon, hindi ito gaanong mahalaga, kaarawan lang, taon-taon ko naman itong ipinaggiriwang, haha. Ngunit ngayon, nais kong ipahayag sa inyo ang isang napakalaking balita na napakahalaga para sa aming pamilya Shen. Ito ay isang dobleng selebrasyon. Ang aking apo na si Shen Jui ay ikakasal sa isang dalaga mula sa pamilya Ye. Ang kanyang pangalan ay Qingyun. Bagaman sila ay isang simpleng pamilya, ang dalaga mismo ay mabuting tao. Kaya sa kasalang ito, ako'y lubos na nasisiyahan at sumasang-ayon. O Shen Jui, ipakilala mo naman si Binibining Ye sa lahat. Sa nagdaang 2 araw, matinding sakuna ang kinaharap ng pamilya Ye. Labis na nalungkot si Qingyun at hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin bumabalik ang kanyang dating sigla at katinuan. Kaya humihingi po kami ng inyong pangunawa at pagpapasensya sa kanyang kalagayan. Nangangako kaming hahanapin ang salarin para mabigyan ng hustisya ang pamilya Ye. Hindi nyo na kailangang mag-imbestiga, nandito na ang salarin. Sino ka ba? Ha 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 ha, matandang Shen. Hindi mo ba aaminin ang sarili mong gawa? Jinhao, paanong buhay ka pa? Noong pinuksan nyo ang pamilya ko, nakatakas ako. At nang pinuksan nyo ang pamilya Ye, nakaligtas din ako. Lolo Shen, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ako ang katarungan na kahit langit ay di mapipigilan. Ngayon ang ika-80 kong kaarawan. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala sa'yo para siraan ang pamilya Shen. Anumang issue mo, pag-usapan natin yan mamaya. Kung hindi, hindi kita gagalangin.
Marami akong oras, kaya dahan-dahan ka lang at isa-isa ko kayong sisingilin sa inyong mga kasalanan. Ikaw ang mauuna. Ang iyong ama ay dumanas ng matinding kahihiyan, binaluktot ang katotohanan sa buong syudad, at hanggang ngayon, patuloy na nanlilinlang at sumisira ng pamilya. Ano pa ang silbi ng matandang basura na iyan? Sobra ka na, mga tauhan, pagpira-pirasuhin yan. Binuhay na kita. Bakit ka pa nagpapakamatay? Utang na dugo sa pamilya, babayaran. Dahil sa iyong pagpipilit na mamatay, huwag mo akong sisihin kung hindi ako magpapakita ng awa. Noong araw na iyon, binigyan mo ako ng pagkakataong mabuhay, kaya ngayon, bibigyan din kita ng pagkakataon. Umalis ka na. Ngayon, nakikita mo na ba? Ano ba talaga ang ugnayan ninyo ni Ginoong Qin? Si Ginoong Qin ay walang kaluluwa, katawan lamang ang meron. Shenjun, 9 na taon na ang nakalipas, hindi mo ba matandaan kung paanong si Qin Guanshan ay pinabayaan ka at pinagtaksilan? Paanong 7 araw na ang lumipas? Hindi ko pa rin lubos na maintindihan kung sino ka ba talaga? Tigil! Saktan mo lang lolo ko, patay ka. Anong nangyari kay Chinyu? Ha! Ang pinakamamahal mong maliit na sinta ay akin na. Siya ay nasa kapangyarihan ko na. Ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Inakala kong buhay ka pa. Haha! Naaalala ko pa ang panahong iyon, si Chinkon mismo ang pumanaw sa aking mga kamay. Imposible. Ang tatay ay hindi tinatablan ng lason. Hindi tinatablan ng lason, hindi madaling kalabanin ng mga kin. Si Kunkun noon ay pinakain ko lang sa mga pato, ikaw na matandang hukluban. Sino ba ang dapat mamatay? Lumipad ka rito. Subukan mo lang lumapit muli. Kapag ginawa mo yan, kitilin ko ang iyong buhay gamit ang aking sariling mga kamay. Naku kuya, ano na ba talaga ang nangyayari dito? Mamatay ka na! Ay! Ginoo, nahuli ko ang may hawak ng kahon ni Wang Ning. Watang Panginoon, ang taong nasa likod ng lahat ng ito ay ayaw talagang lumitaw, ang pamilya Qin. Ako si Han Xuan, kasama ang Marquis ng Green Dragon. Gusto ka makita ni Qin Hao pag-uwi? Marquis ng Green Dragon, napakakataon. Malapit na siyang magpunta sa Jiangyang City at ikaw ang kanyang hinahanap. Chimfang, kung masama ang kanyang hangarin, hindi lang si Han Xing ang kanyang tatawagin. Pakisabi sa Dragon Martial Emperor, haalagaan ko muna ang aking asawa. Pagkatapos ay susunod ako sa kanya. Balita. Ang Dragon Martial Emperor ay patay na. Totoo ang balibalita. Ano, aarestuhin mo ba ako? Kung gusto kitang dakpin, kumilos na ako noong pinatay mo ang pamilya Shen. Ni hindi ko hinarangan ang utos ng Great Wilderness War Bureau para sa'yo. Hindi ko alam bakit ako pinatawag ng Dragon Martial Emperor. Huwag kang magalit sa akin. Wala akong balak na kalabanin ka. Binibigyan lang kita ng babala. Huwag kang masyadong magpakitang gilas. Ano po ba talaga ang ibig ninyong sabihin?
Anong ibig sabihin? 9 na taon, kinumbinsi ni Ying Tian sina Xiaoyao at 13 Buddha na patayin si Qin Shi. Sa laban ni na Luomo at bagong Emperador Dongji, di ako nakialam. Alam ko. Dahil sa matandang emperador, gusto kitang protektahan, pero dapat kang maging mahinahon at tahimik. Manirahan ka sa maliit na bayan bilang manugang at titiyakin ko ang iyong kapayapaan habang buhay. Titiyakin mong payapa ako, hindi ako papayag. Ikaw ba? Nang umakyat sa trono si Haring Ying Tian, na bakante ang isang pwesto ng hari na para dapat sa'yo. Ngunit hindi naniwala si Zhou Qian at hindi ka rin pumayag. Sabihin mo, payag ka ba sa kapayapaan? Ibig mong sabihin, 9 na taon nang lumipas, gumapang ako mula sa bundok ng bangkay at dugo. Ang 3 hari at 13 markes ay puno ng dugo ng pamilya Qin. Dapat silang magbayad ng dugo sa dugo. Anuman ang mangyari, magkaibigan kami ng ama mo. Sa loob ng 3 araw, ang seremonya ko ay gaganapin. Inaasahan ko ang pagdalo mo. Dadalo ako. Nakakainis si Qin Hao. Ang pamilya Qin pa rin ang dating nag-iisang royal family. Magaling si Bion. Pagkatapos ng maraming taon ng pagtatago, pinuksan niya ang pamilya Shen sa isang iglap. Hindi siya dapat maliitin. Oh, pinapunta ka ni Shin Mohao. Ayos ka lang ba? Ayos lang, walang problema. Buti, pamilya Ye. Naipaghiganti ko na ang pamilya Ye, pero may lason pa rin nananatili sa iyong katawan. Tutulungan kitang alisin iyan. Ye Qingyon, kamusta ang iyong pakiramdam? Ayos na. Qingyon, ano na ang plano mo ngayon? Ako na lang ang natitira sa pamilya Ye. Ayokong tuluyan itong mawala. Tulungan kita. Pero ngayon, hindi ko kayang mag-isa. Asawa mo ako, kaya ko yan. Akala mo ba, simple lang ang kamag-anak ng pamilya niya? Si Lin Xiao, ang pinakabatang bilyonaryo. Salim? Ginang, paano ko agawin ang titulong pinakamayaman sa harap ng Young Master? Lin Xiao, may 2 bagay akong ipapagawa. Una, pagsamahin ang yaman ng pamilya Ye at magtayo ng bagong kumpanya. Si Ye Qingyon ang magiging chairman. Pangalawa, ihanda ang lahat para sa seremonya ng pag-upo ng Marquis ng Green Dragon. Ati-ati, sandali! Second Grandma, ang aga mo yata. Paalisin ko ba sila? Hindi na kailangan, ako na ang bahala rito. May iba pa namang tao sa bahay. May malaking nangyari nung nakaraang araw. Pinuksa ang buong pamilya Ye. Naku, ang kawawa kong kapatid. Bakit ka bigla na lamang dumating? Walang problema. May iba pa bang tao sa bahay na ito na may karapatang makipag-usap? Eto. Nandito pa rin naman ako. Sino ka? Lola, ako po si Qingyon. Qingyon? Ay, yun pala ang pangit na yon. Naalala ko na, kayong dalawa nga pala ang mag-asawa, hindi ba? Opo, Lola. Bakit kayong dalawa na lang ang buhay sa bahay na to? Mag-ingat ka. Sinadya niyo itong dalawa, hindi ba? Kayo ba ang nagpaplanong pabagsakin ng pamilya Ye para suluhin ang lahat ng ari-arian? Lola, bakit niyo nasabi yan? Bakit nagkataon lang? Kayo lang dalawa ang nabuhay at bigla ka pang gumanda. Ate ko, 2 walang utang na loob na traidor pala ang iyong pinalaki. Hindi ko. Second Grandma, hindi ko ginawa. Dahil nangyari na, hindi maaaring mawala ng haligi ang pamilyang ito. Kaya balikat ko ang responsibilidad. Babalik din ang third uncle mo sa Makalawa. Si third uncle, matagal na siyang wala. Bakit? Ayaw mo na ba siyang bumalik kailanman? Second Grandma, hindi iyon. Pagod ka, magpahinga. Bukas na tayo mag-usap. Third brother, nakabalik ka na. Ang malas sa lugar na ito pagpasok pa lang. Anong sabi mo? Ikaw? Walang pinag-aralan. Third uncle, batiin mo siya.
Nabalitaan kong naubos ang lahi ng pamilya Ye. Nakakaawa. Nahuli ba ang tumatay? Tapos na kami, ang pamilya Shen. Kaya niyo pang maghiganti sa pamilya Shen. Third brother, bumalik ka ba dahil dito na-assign ang pinuno mo? Siya ang bagong pinuno ko. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako babalik dito. Third brother, nakita mo naman, halos wala nang naiwan sa pamilya Ye. Kailangan namin ng tulong mo para muling buhayin ito. Paano? Malapit na ang seremonya ng Marquis Qinglong. Makakakuha ka ba ng impita? Hindi mahirap kumuha ng impita, pero ang dalhin kayo sa seremonya, nakakahiya sa Panginoon. Hindi ko kayang balikatin ang responsibilidad na yan. Huwag kang ganyan. Para yan sa pamilya Ye. Hindi natin dapat palampasin tong pagkakataong ito. Madali lang yan. Kung magpapadala ang pamilya Ye ng ilang kinatawan para makipagkita kay Marquis Qinglong at maipakita ang magandang imahe, makukuha rin ang tiwala niya. Anong magandang imahe? Simple lang, puro lalaki sila. Kailangan nila ng magandang babae para palamuti. Sapat na ba ang aking pamangking babae? Lola, sa tingin ko po ay hindi maganda. Anong hindi maganda doon? Ayaw mo bang magbigay ng tulong sa pamilya Ye? Naku Lola, pero ako. Ngunit ano, sasamahan lang natin sila sa hapunan. Tayo ay pamilya. Ipapahamak ba kita? Oo nga, lahat naman tayo dito pamilya. Bakit naman kita ipapahamak? Sino ka ba, ha? Walang pinag-aralan. Ano ito? Para lamang sa isang imbita, kailangan ba talagang umabot sa ganito? Ganun ba? Walang alam na tulad mo, hindi mo alam ang halaga ng imbita. Bakit mo naman nasabi yan? Kung imbitasyon lang ang pinag-uusapan, ibibigay ko na lang sa iyo ang sa akin. Wala yan. Matagal ko nang narinig na ang pamilya Ye ay may walang silbing lalaking manugang. Hindi lang kakayahan, kundi pati utak ay may problema rin. Sige kuya, wag mo siyang pansinin. Isama mo na si Qingyu. Huwag kang mangialam. Hayop ka, nagrebelde ka. Judas, ang lakas ng loob mo. Babagsak na ang pamilya Ye. Third brother, huwag kang ganyan. Pamilya Ye ka pa rin. Umalis ka na. Matagal na akong hiwalay sa pamilya Ye. Wala akong pakialam sa kanila. Mag-sorry ka. Hindi ako nagpapakaabala sa isang imbita. Sinasabi mong mawawala na ang pamilya Ye. Gusto kong makita kung paano mo gagawin ang bagay na yan. Pinatalsik ka sa pamilya Ye. Simula ngayon, di ka nakapamilya. Second sister, ikaw na ang pumunta. Ano? Hindi ba't mababawasan ako? Hindi, para sa'yo lang ang imbitasyon. Ye, paano mo nakuha ang sulat na yan? Huwag mo na siyang intindihin. Ang kapatid mong iyan noon. Bakit ikaw ang nag-check? Para maiwasan ng gulo, nagboluntaryo ako para sa posisyong ito. Kung ganon pakisuri mo. Isang imbita, ang hawak mong hawak na patunay ay peke. Peke? Hindi pwede. Sabi ko na nga ba, kaya pala peke ang imbita ng tagapag-ayos ng tsaa. Makamali ka. Paano ako magkakamali? Wala namang nakalagay sa cellphone ko. Hala. Ipakita mo sa nakatataas sa'yo para masuri. Hindi na kailangang tingnan. Isang walang silbi at peking imbitasyon, hulihin sila. Ano ba ang nangyayari rito? Ginang, ang bitbit nilang imbita ay peking-peke. Natuklasan ko iyan gamit ang aking matalas na paningin. Hindi ba't napakakulang sa ginhawa ang kalagayan ng ating ina ngayon? Ang ating ina ay labis na naghihirap sa sitwasyon ngayon. Kaya dapat nating ibigay ang bawat sentimo sa nakatataas. Hindi rin ako makakapasok dahil kailangan pang mag-imbestiga ng nanay nila. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Ngayong araw ay dumating kayo para makipag-toast sa aking handaan. Talaga palang mayaman at ako rin ay may gintong kamay. Kita mo? Huwag kang mag-alala. Magpunta muna tayo sa banyo. Kayo rin, magpunta na rin sa banyo. Walang problema.
Sige ba? Ay, talaga namang napakaganda ng pagganap mo. Alam kong may matatanggap kang pabuya mamaya. Yung pabuya na tinutukoy ko. Nagmamadali pa ako. Sige, siya na nga. Hahatid ko na siya. Daan ka rito pag meron kang oras at pakakainin kita ng masarap na hapunan. Haha. Sinabi ko na sa'yo, pag muli mo akong hinarangan, sisiguraduhin kong magiging malagim ang iyong kamatayan. Chinfong, maaari ka bang kumalma ng kaunti? Hindi natin siya pwedeng patayin sa ngayon. Gusto mo bang mamatay? Hindi mo siya pwedeng patayin, lalo na sa panahong ito. Kung papatayin mo siya ngayon, oo, masarap sa pakiramdam, ngunit magdadala lamang ito ng walang hanggang problema. Mas malaki ang iyong potensyal kaysa sa iyong ama, kaya huwag mo itong sasayanin dito. Hoy, huwag mong banggitin ang aking ama. Patayin mo na ako, pagkatapos ay patayin mo si Zhou Shan, at sa huli ay si Ye Qing. Mamamatay si Lin Xiao, at mamamatay rin ang lahat ng tao sa paligid mo. Ayokong marinig itong muli, ang Dragon Martial Flying Dagger, hayaan mong gawin kitang walang silbi. Tila ang paglilipat kay Joshua dito ay isang matalinong desisyon para sa akin, ang iyong galit ay magiging tutupukin ang lahat? Ha 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 ha. Ganun ba? Hindi naman, sumasakit lang ang tiyan ko ng walang kadahilanan. Ngayon, sa pagkakataong ito, mas mabuti na ngayon. Qingyu, maraming salamat sa iyo. Ngunit bakit kailangan pang maging formal ako? Kung kailanman ay lagi kitang makakasama, huwag mo akong lokohin. Natapos na ang tawag. Halika na. Aba, ang ganda ng opisina mo. Ha, sige, kaya ko ba to? Maniwala ka sa sarili mo. Kaya mo yan. Ito ang unang beses na hahawak ako ng ganito kalaking negosyo. Sa totoo lang, medyo takot ako. O ang dating sikat at magaling na babaeng henyo, nahihiya na ngayon, ha? Huwag mo na akong pagbiruan. Matagal na kasi akong hindi nakakapagtrabaho nito. Huwag kang mag-alala, dahan-dahan lang, tutulungan kita. Gabing-gabi na, may kailangan akong asikasuhin kasama ang kaibigan ko. Ipagpatuloy mo muna ang iyong trabaho at tawagan mo na lang ako mamaya. Sige, mauna ka na. Second Grandma, bakit po kayo nandito? Second Grandma, bakit po kayo nandito? Kumpanya ko to, hindi ba ako pwedeng pumunta? Qingyu, maganda kumpanya mo. Bigyan mo ng posisyon si Tio. Third uncle, nasa Marquis Jinglong ka, di ba? Ang kapal mo. Kung hindi dahil sa'yo, tatanggalin ako ni Marquis Jinglong. Sinadya mo kong pahingatan. Ayos, nagtagumpay ang tuso mong plano, nawala ang suporta ng tiyo mo. Sana'y umunlad ang pamilya Ye, pero sinira mo ang lahat. Lola, ano po ba yung pinagsasasabi ninyo? Qingyu, ayos lang ako. Maganda naman ang trato sa akin sa militar, kaya oras nang mag-enjoy. Yo, ano po ang ibig ninyong sabihin? Bigyan mo ng pwesto ang third uncle mo. Kaya kong ayusin yan sa kumpanya. Pero tiyo, itong kumpanya, napakalaki ng kumpanya. Bigyan mo na ng posisyon ang tiyo mo. Yun na lang ang kulang. Tama. Halika, uminom ka muna. Kalmahin ang sarili at isipin kung anong posisyon ang ibibigay mo sa akin. May ipapaimbestiga ako sa iyo si Zhou Shan. Nakita ko siya kahapon sa handaan ni Marquis Jinglong. Si Zhou Shan ba? Oo, tingnan mo ang mga galaw niya at bakit siya naroon kahapon. Si Marquis Jinglong ay isinasantabi na ng Emperor at si Zhou Shan ay paborito, kaya hindi dapat. Hindi simple si Marquis Jinglong gaya ng inaakala. Alamin mo rin ang ginawa niya. Pero si Marquis Jinglong, gusto kanyang kunin, gusto niya akong gamitin, pero ayaw niyang pumanig ng buo. Saan ka nakakita ng ganitong kadali? Naiintindihan ko. Tungkol naman sa pamilya Ye, ha? Si Second Grandma, mahilig talaga siya sa gulo. Gusto kong makita kung hanggang saan ang mararating niya. Ano?
Huwag ka nang lumaban pa. Kukunan kita ng video upang ipagbunyi ang aking kasiyahan sa pagkapanalo. Pireviewin kita. Sa harap ng buong bayan, nakakahiya ka sa laro. Tignan natin kung paano kanya ipapahiya. Ha 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 ha. Kailan ka darating? Chinyo. Anong kinalaman yan? Sabihin. Nandito na ako. Bilisan mo na, buksan mo na ang pinto. Chinyo, ayos ka lang. Ayos lang ako. Hindi na ako makakatakas. Nandito ka lang pala? Gusto kong malaman bakit ka narito. Ha 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 ha. Napakaganda ni Chingyo. Hindi tulad ng mukha mong walang kwenta. Ibibigay ko siya sa itaas at ako na ang magiging boss. Ha ha ha. Ililibre kita. Pero inimbestigahan kita. Isang batang lansangan ka lang. Bakit mo tinatanggihan ang pamilya Ye? Naisip mo ba kung paano mapapasunod ni isang batang lansangan si Ling Xiao? Ang isang batang lansangan makakakuha lang basta ng imbita. Ha? Sortes. Kuya, pakisuyong bigyan mo ng pagkain ang kapatid kong babae sa batas. Wag na, alam ko na. Sino? Ji Xiao. Alam mo ba kung bakit? Nakita siya ni Ye Benjun, binubugbog ang asawa niya. Kaya pala, mayroon siyang gusto sa asawa niya. Hindi naman masama. Ngunit, ang galing ni Ye noon ay hindi lamang basta panlabas. Ang galit niya ay higit pa riyan para magamit si Napoleon at sirain ang mundo. Tama, sa dami ng masasamang tao, mas madaling gamitin ang lakas nila. Kailangan natin siyang akayin upang maipahayag niya ang kanyang matinding sakit at takot. Ang buhay na ito ay wala ng saysay. Ito ang iyong magiging huling desisyon. Sige, isakatuparan mo yan. Maging ang emperor noon ay alam na mangyayari ito nang itapon niya ako. Sa ganyang araw, kailangan din na ang lahat ay magkaisa para sa paghahari. Alam mo ba kung bakit hindi ka nagiging mas mahusay? Ito ay dahil hindi ka sapat sa iyong sarili. Kung hindi mo kayang pangalagaan ang iyong sarili, lalong hindi mo rin mapangalagaan ang mga tao sa paligid mo. Wala namang ganoong kahalagang nangyari. Magpahinga ka na. Hi! Nagkamali si Yelian sa hukbo at tinatalsik ko siya. Ngunit hindi siya tumigil at tinangkan niyang gahasain ng isang sibilyan. Nahuli siya ng isang mabuting mamamayan at hindi sinasadyang napatay. Dito nagsimula ang lahat ng ito. Imposibleng walang balita ang nakarating sa iyo sa iyong nasasakupan. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Ikaw din ang nagplano ng pag-akit sa mga talento. Ako ay isa lamang hamak na lokal na opisyal. Paano ko naman kaya itong maisasaayos? Ngunit ako ay may basbas mula sa Dragon King at talagang hindi ito madaling gawin. Kung gayon, hindi ko na iyon batid. Emperor Qin, ano ba talaga ang nais mong ipahiwatig? Ha. Ang alamat ng Dragon Mausoleum ay ganun ba kalaki? Sa totoo lang, wala namang ganoon. Imposible yan. Hindi talaga ako naniniwala dyan.
Paano naman magiging totoo ang ganyan? Narinig ko na ang lahat ng iyan. Ano pa talaga ang kahulugan ng mga sinasabi mo? Ayos lang ang mga tao. Sabi ko, wala kang ginawa sa investigasyon. Papuntahin mo na ang mga tao mo sa pagpapapeles. Anong ibig mo? Bumalik ang Dragon King? Paano hindi ko alam na ang pamilya King na ipinatay ko ay naayos na at ngayon ay ito na naman? Gusto mo ba talaga akong kalabanin? Josing, kung magiging tapat ka, hindi ikaw ang dapat magsalita ng ganyan. Hamak na opisyal ka lang. Akala mo ba kaya mo nang pakpan ng lahat? Gusto mo bang magkasubukan? May bago kang pakulo sa utang at kapangyarihan. Kaya mo bang ibigay sa kin? Komunidad? Josing? Dito sa teritoryo ko, sisiguraduhin kong nakikita mo na kaya kong ipikit ang isang mata sa ilan sa iyong mga gawain at palampasin ang iyong mga kasalanan. Ngunit, hindi mo dapat subukan o tangkain na pagbantaan ang aking pamilya. Haha, Trio, para sa mga karaniwang mamamayan, napatunayan mong tama ang sinabi ni Marquis Kinglong na ikaw ay naririto. Sabi ng Emperor, may mga tao raw si Marquis Kinglong kaya pinasubukan niya sa akin. Hindi ko akalain, tama nga ang hinala ko. Ilang taon akong nakipaglaban, walang napala, walang anuman. Sino ba namang maaalala ng Emperor? Ibinenta mo ang tatay ko. Sa pagkakataong ito, hindi ako. Walang silbi ang pagsunod. Hindi mo talaga kilala ang kinakalaban mo. Hindi mo kayang gawin iyan habang ako ay buong lakas na nakikipaglaban sa labas. Wala akong ideya kung nasaan ka, para kang isa sa 1,000,000 walang silbing tao. Huwag na huwag kang aasa sa akin. Oh, matagal na tayong hindi nagkita. Mabuti. Nakita ni Chin Hao si Zhou Xi, kaya naman pala biglang nag-iba ang pakikitungo ni Marquis Qinglong kanina. Ganun pala ang nangyari. Hindi yan totoo. Hindi umuwi si Qin Jia. Hindi siya nakauwi. Hindi kailanman umuwi si Matandang Huang. Kailangan ko siyang parusahan dahil ako ang ampon ni Zhou Qian at marami akong mga bagay na nais matupad tungkol dito. Kung ganoon, dahil nandito ka rin ngayon, lalaban ako ng buong lakas para sa karangalan. Kung wala ang Dragon King, ang mga hipon at pagong ay gumagawa ng kanilang sariling batas.